Magandang araw mga bata. Andito na muli tayo sa panibago nating aralin. Pero bago yon, ako muli si Sir Don Carlo M. Bawat, ang inyong magiging guro sa aralin ito. Ang tatalakayin natin ngayon ay ang likas na yaman ng mga rehiyon sa Asya. Bago natin talakayin ang mga natatanging likas na yaman sa iba't ibang rehiyon sa Asya, ay alamin muna natin ano ba ang kahulugan ng likas na yaman. Sinasabi na ang likas na yaman ay mga bagay na nagmumula sa kalikasan tulad ng lupa, kabundukan, kagubatan, karagatan, mga ilog at lawa maging ang mga depositong mineral. Ito ay hindi gawa ng tao. Sa madaling salita, ang likas na yaman ay ito yung mga bagay na makikita natin sa ating kapaligiran. Ito ay sinasabi ay gawa ng ating poong may kapal. At itong mga likas na yaman na ito yung ginagamit natin para matugunan ang ating mga pangangailangan. Meron tayong tatlong anyo na likas na yaman. Una, yamang nauubos at di napapalitan. Ito ay tumutukoy sa mga yamang hindi mapapalitan kahit kailan. Sa madaling salita, ito ay limitado. Na kapag naubos itong mga bagay na ito, ay hindi na muli natin makikita. Ano yung mga bagay na kapag nawala na ay hindi na natin makikita? Ang mga halimbawa nito ay ginto, bakal, pilak, at tanso. Ang ikalawa naman ay yamang di nauubos. Ito ay mga yamang hindi mauubos kahit ulit-uliting gamitin. Ito yung unlimited na sinasabi natin. Na kapag paulit-ulit natin ginagamit, hindi ito mawawala. Ang halimbawa nito ay tubig at hangin. Maging ang lupa ay yamang di nauubos. Ang ikatlo ay yamang napapalitan. Ito ay mga yamang maaaring palitan. Itong yamang napapalitan ay kaya nilang natural na magparami. Na kapag sila ay kakunti na, kaya nilang magparami ng kusa. So, maaari din tulungan ng mga tao sa pagpaparami ng mga bagay na ito para hindi mawala. Ang halimbawa ng mga ito ay halaman, isda at hayop. Meron tayong uri ng likas na yaman. Una, yamang lupa. Ito ay mga yamang galing sa lupa, hayop man o halaman. Anong mga halimbawa ng yamang lupa? Ito yung palay, prutas, gulay at bulaklak. Next, yamang tubig. Ito ay mga yamang galing sa katubigan. Anong mga halimbawa? Isda, korales at perlas. Next, yamang mineral. Ito ay mga yamang galing sa kuweba o ilalim ng lupa. Halimbawa nito, tanso, metal, langis, diamante at ginto. At ang pinakauli ay yamang gubat. Ito ay mga yamang galing sa kagubatan. Anong halimbawa? Punong kahoy, mga hayop at insekto mula sa gubatan. Ito yung uri ng likas na yaman. Next, ito na yung ating tatalakayin. Ang likas na yaman ng mga rehiyon sa Asya. Ang unahin natin talakayin ay likas na yaman ng Hilagang Asya. Ang Hilagang Asya, ito ay rehiyon na bubundok at may malawak na damuhan na mainam sa pagpapastol at pag-aalaga ng hayop. Ang pangkaraniwang inaalagaan nila ay baka at tupa. Ang baka at tupa, dito nanggagaling ang kanilang karne, gatas at lana. Ang lana ay ito'y ginagawang tela. Ang lana ay magmula sa balahibo ng mga tupa. Ang mga trosa mula sa Siberia ang tanging yamang gubat sa rehiyong ito. Ang kalimitang nabubuhay ng mga punong kahoy dito ay tinatawag nating coniferous. Kung matatandaan, ito ay mga puno na may malatilik na dahon. Sa yamang pangisdaan, produktong panluwas ng rehiyon ang caviar o itlog ng mga sturgeon. Ang malaking isdang ilikas dito. So, itong sturgeon na ito ay matatagpuan sa Caspian Sea. Ano ba itsura ng sturgeon? Yan ang sturgeon. Ano itsura ng caviar? Yan. So, ang caviar ay pwedeng fermented at hindi. So, saan ba nila ginagamit ang caviar? Ito ay ginagamit bilang dekorasyon sa mga pagkain. Mayaman ito sa iron at omega-3 fatty acids na maganda sa ating puso. Next,
Malaking industriya sa rehiyon ang pagmimina. Ang ginto ay mayaman sa Kyrgyzstan at Uzbekistan. Samantala, sa Tajikistan ay madaming mga mineral na matatagpuan dito kagaya ng ginto, mineral na panggatong at mga phosphate. Next, sa Turkmenistan naman ay mayaman sa natural gas. Sa Turkmenistan at Uzbekistan, sa mga lambak, ilog at sa mababang burol, may produksyon ng pagkaing butil, pagtatanim ng trigo, palay at barley. Gayon din ang bulak, gulay, tabako, sugar beet, sibuyas, ubas at mansanas. Masunod naman natin tatalakayin ay likas na yaman ng Timog Asya. Ang Timog Asya ay mayroong mga bahaging kabundukan, malalawak na kapatagan at mga lambak ilog. Nasa rin ito din ang mahabang mga ilog at naliligiran ang rehiyon iba't ibang anyong tubig. Meron ding mga lugar dito na bahagyang tuyot at disyerto. So, ang Timog Asya ay yung kulay red. Next. Ang pangunahing kinabubuhay dito ay pagsasaka. Ang kalimitang itinatanim dito ay palay, trigo, jute, tubo at gulay. Pinakamalagang likas na yaman dito ay ang lupa. Higit ang mga kapatagan at lambak na pinagyayaman ng mga ilog ng Indus, Ganges at Brahmaputra. Kung mapapansin ninyo, itinuturing ng India ang kapatagan at lambak na likas na yaman. Ano ba ang kapatagan at lambak? Ito ay isang anyong lupa. Kasi ang anyong lupa ay ginagamit din natin o pinagagalingan din ng ating mga pangangailangan. Kaya tinuturing natin itong likas na yaman. Nagiging mataba itong kapatagan at lambak dahil sa Indus, Ganges at Brahmaputra. Yan ang Indus. Next, malaki rin ang reserba ng bakal at karbon sa rehiyong ito. Nagtatanim ang Afghanistan ng opyo kahit na ipinagbabawal ng pamahalaan. Ano ba yung opyo? Ito ay pinagbabawal na halamang gamot. Ibig sabihin ito ay nagdudulot ng addiction. Ito yung opyo. Ito ay pinapatuyo muna, then sinasama sa tabako. Next, ang mga kagubatan sa Nepal ay matatagpuan sa mga gulod ng bulubunduking Himalayas. Pag sinabi nating gulod, ito ay nasa itaas. Sa baybaying dagat ng Pakistan, matatagpuan ang mga gubat, bakawan. Ano ba yung bakawan? Sa English ay mangroves. So itong mga bakawan na ito ay nagiging proteksyon natin kapag mayroong malakas na alon. Hindi kagad sa atin tumatama ang malakas na alon, kundi dito sa mga bakawan. Proteksyon natin sila sa malalakas na alon. Next, ito yung opyo. Dito matatagpuan sa Afghanistan. Samantala, ang kagubatan sa Nepal, ang gubat bakawan ay sa Pakistan, sa baybayin. Next, mayaman ang timog kanluran ng Sri Lanka sa mahogany at palm trees. So, ang Sri Lanka ay nasa baba. Ito yung mahogany at palm trees. Sa gitnang bahagi ng Sri Lanka ay matatagpuan ang kagubatang evergreen. So, ang evergreen, ito yung mga puno na katulad ng coniferous. Merong mga tinik na dahon at namumunga ng mga cones. Sa hilaga at silangang bahagi naman ng Sri Lanka, matatagpuan ang ebony at satinwood. Ito yung ebony, then ito yung satinwood. Ito yung mainam bilang paggawa ng mga furniture. Next, kilala rin ang Sri Lanka na tirahan ng mga leon dahil dito ay binansagang Serendip o sa salitang Sanskrit na Sinhalagdipa o sa English ay the island where lions dwell. Kaya mapapansin nyo sa matawat ng Sri Lanka ay merong leon. Kasi dito sa Sri Lanka ay mayaman sila o maraming naninirahan dito ng mga leon. Next, dahil sa Indian Ocean ay natutugunan ang pangailangan sa yamang dagat. So itong Indian Ocean, ito yung nasa pinakababa ng Timog Asya. Karagatan sa ilalim ng Timog Asya. Next, sa pagpapasto ng kambing, kilala rin ang Bangladesh at Afghanistan.
batong apog, bakal, karbon, natural gas, langis, tanso, asin at gypsum ay ilan lamang sa mga pangunahing yamang mineral ng Timog Asya. Ngayon naman ay sa likas na yaman ng Timog Silangang Asya. Ang Timog Silangang Asya ay binubuo ng mga lambak ilog at kapatagan. Ano ba yung lambak ilog? Ang lambak, ito ay sa dalawang gilid ay meron dalawang bundok at sa gitna nito ay merong isang patag na lupa at meron din ditong ilog. So sa lambak ilog ay mayaman at mataba ang lupa dito kasi nagadaluyan ng ilog at laging nababasa. Naniligiran din ang rehiyon ng mga katubigan kaya mapapansin nyo puro tayo tubig. Natataasan rin ang mga talampas at may mahabang kabundukan ang rehiyon. May malawak na kagubatan sa Myanmar at Brunei. Ito yung Myanmar, then Brunei. Next, ang sumusunod na bansa ay kinikilala bilang pangunahing taniman ng palay dahil sa mga ilog na ito. So dahil sa mga ilog ay tumataba ang paligid nitong kalupaan. Sa Myanmar, ang Irrawaddy River at Pitang River. Sa Philippines ay Cagayan River. Sa Cambodia ay Mekong River. So, kayo malilito, ang Mekong River ay nagmumula sa Laos, sa Vietnam, dumadaloy, and sa Cambodia. So, may hindi lamang Cambodia ang nakikinabang sa Mekong River. Meron ding malalaking ilog na ginagawa o pinagtatayuan ng malaking dam. Ginagawa nila ito bilang pinanggagalingan ng enerhiyang tubig o hydroelectric power. So, hindi lamang sa irrigation ginagamit ang malalaking dam. Ginagamit din ito bilang pinagkukunan ng enerhiya. Next, ito yung Magat Dam. Ito yung isang dam o isa sa pinakmalaking dam sa Pilipinas. Ito ay itinayo sa ilalim ng pamumuno ni Ferdinand Marcos noong 1982. Next, mayaman din ang rehiyon sa mga alagang hayop. Tinatayang 84% ng kagubatan sa Brunei ay tinitirhan ng iba't ibang hayop gaya ng unggoy, ibon at reptile. So ang halimbawa ng reptile ay mga buwaya at mga lizard. Next, ito yung Brunei. Next, sa Myanmar naman, matatagpuan ang pinakamaraming punong teak sa buong mundo. Ang ginagawa sa teak ay mga furniture. Next, ang Malaysia ay mayaman sa punong goma o rubber. Yan ang Malaysia. Next, ang Pilipinas ay mayaman rin sa mga punong kahoy tulad ng mga palm tree, nara, apitong, yakal, at iba pa. Nangunguna rin ang Pilipinas sa produksyon ng langis ng niyog at kupra. Yan. Sa Indonesia, matatagpuan ng laking deposito ng langis, natural gas at liquefied gas. So, dito sa Indonesia, ito yung may pinakamalaking deposito ng langis sa buong Timog Silangang Asya. Pangunahing mineral naman ng Malaysia ang liquefied gas. Next. Mayaman ang Pilipinas sa tanso. Mayaman tayo sa tanso. Ang Malaysia naman ay mayaman sa mineral na nata. Ngayon naman, dito tayo sa likas na yaman ng Silangang Asya. Ang Silangang Asya ay mayroong malawak at matabang lupain. May ilang bahagi ng rehiyon ay tuyot kagaya na lamang ng Gobi Desert. So ito ay sa pagitan ng Mongolia at China. May mataas na kabundukan sa hilaga at kanlurang bahagi ng rehiyon. Pangunahing pananim ng China ay palay. Kung mapapansin nyo naman, sa laki ng lupain dito sa China ay maraming maaaring pagtaniman ng palay. Kung mapapansin nyo, ang China ay ang isa sa pinakamalaking nagpuproduce ng palay. So, ang ibang bansa naman dito ay nakatuon din sa pagtatanim at paghayupan. Ang mga yamang tubig ay nalilinang ng bawat bansa, tulad na lamang sa Japan. Ang Japan, dahil nakaharap sa Pacific Ocean, ay mayaman sila sa yamang tubig kagaya na lamang ng mga isda. Next,
Ang pinakamalaking deposito ng antimony, magnesium, tungsten at carbon ay nasa China. So saan ba ginagamit ang antimony? Ang antimony ay ginagamit sa mga electronics. Ang magnesium ay isang mineral na maganda sa katawan. Ang tungsten ay ginagamit sa ilaw o sa bombilya. Ang carbon naman ay bilang panggatong. Ang Japan ay nangunguna sa industrialisasyon, ngunit ito ay salat sa yamang mineral. Ang industrialisasyon, pag sinabi natin industrialisasyon, ito ay mabilis na pag-unlad, kagaya na lamang sa Japan. Nagtatanim ang Japan ng mulberry bilang pagkain sa mga silkworm para sa mga telang sutla. Ito yung mulberry. Then, ito yung silkworm. Then, ito yung sutla. Itong sutlang ito ay ginagamit bilang pangunahing materyales sa paggawa ng tela. Next, likas na yaman ng kanlurang Asya. Ang kanlurang Asya ay mabuhangin at mabato. Ang pagkatuyot ng ilog at lawa ay madalas dito. May bahagi ng rehiyon na malawak ang tangway, ngunit sa loob ng rehiyon ay salat sa tubig. So ito yung kanlurang Asya. Wala kayong makikita halos na berde. So tangway, ito ay isang peninsula kung saan ito ay anyong lupa na napapaligiran ng tubig sa tatlong bahagi nito. So sa madaling salita, ang kanlurang Asya ay isang malaking disyerto. So yun, sila ay salat sa tubig. Next, ang rehiyon ay mayaman sa yamang mineral lalo na sa langis at petrolyo. So ang kanlurang Asya, ito ay ang rehiyon na pinakamalaking tagapagluwas ng langis at petrolyo. Ang nangunguna dito ay ang Saudi Arabia, na mayaman at pinakamalaking tagapagluwas sa mundo ng petrolyo. Ang langis naman ay matatagpuan sa United Arab Emirates, Oman at Kuwait. Karamihan sa mga bansa ng rehiyong ito ay may natural gas, tanso, bauxite, potash, zinc, magnesium at phosphate. Marami pang iba. Itong potash, ito ay asin. Next, nagtatanim din dito ng barley at trigo sa mga oasis. Ano ba yung oasis? Ito yung matabang lupain sa gitna ng disyerto. Maging mataba ito kasi meron dito tubig. Ano ba itsura ng oasis? Ito po, ang oasis. Next, pangunahing produkto sa Iran ang trigo, barley, palay, bulak, mais, tabako, at mga prutas. Ang Iraq ay nangunguna sa dates. Yan. Israel naman ay kilala sa dalandan. Ano itsura ng dates of dalandan? Ito po ang dates. Ito ang dalandan o sinturis sa atin. Next, paghayupan naman ay kilala sa bansang Iran, Iraq, Syria, Saudi Arabia at Turkey. Kahit nasa lahat na tubig ang rehiyon, ay may ilang bansa pa rin ang kayang maging maunlad. So, hindi nyo may imagine na ang kanlurang Asya ay merong ganitong syudad. Ito ay sa Saudi Arabia. So, kaya nila makipagsabayan kahit sila ay salat sa yamang tubig. So, naging mayaman sila dahil mahal ang presyo ng langis at petrolyo. Ngayon, alam na natin ang mga likas na yaman sa iba't ibang rehiyon sa Asya. Ating balikan ang kung ano nga ba ang ibig sabihin ng likas na yaman. Ang likas na yaman ay mga bagay na nagmumula sa kalikasan. Ito yung ginagamit nating mga bagay para matugunan ang ating mga pangangailangan. Kung ang pangailangan natin ay binibigay ng kalikasan, ito ang tanong ko sa atin bilang tao. Ano ang kaya mong gawin o ibigay sa ating pinagkukunang pangangailangan? Ano ang kaya nating gawin para sa ating kalikasan? Kung meron kayong kasagutan, maaari niyong i-comment sa ibaba. So hanggang dito na lamang ang ating talakayan. Muli, ang ating tinalakay ay likas na yaman sa mga rehiyon sa Asya. Ako muli si Sir Don Carlo M. Pawal
Nagpapasalamat sa inyong pakikinig.